Ako po si Aimee at ang kinabubuhay ko ay pagtitinda ng isda sa palengke dito sa Manila. I-share ko lang po ang istorya ng aking kaibigan na si Lucy. At sa panahong kasalukuyan, siya ay sa abroad na nagtatrabaho. Pero bago pa man siya nakarating ng abroad, ay napagkatiwalaan niya ako sa kwento ng kanyang buhay. At bilang magkaibigan, naikwento niya kung paano siya nagkaroon ng napakalakas na kapangyarihan gamit ang pangkukulam. Naidetalye niya sa akin noon kung paano niya ito nakuha. At halos di ako makapaniwala sa kanyang pinagsasabi. Natakot nga po ako sa kanya nung una kasi sa kadiliman daw po galing ang kanyang kapangyarihan. Isa daw po itong sinaunang pamamaraan at may mahabang proseso bago pa niya ito nakamit. Hindi daw po ito kagaya ng mangkukulam o mambabarang na may manikang tinutusok at mga insektong ginagamit. Pero bago ko po ipadala ito ay may permiso naman po ako sa kanya. Okay lang daw po na i-share ko kasi nagbago na naman daw po si Lucy. Tinalikuran niya na daw po lahat simula nang nagkaroon siya ng anak. Sana'y magustuhan po ng inyong tagapakinig ang kwento ng kaibigan kong si Lucy. Isang manghuhula ng palad sa labas ng simbahan ang kanyang ina dito sa Manila. Di ko na po sasabihin kung saan ang saktong lugar. Malaki daw ang kinikita noon ng kanyang ina sa panghuhula. Doon ay nakakaahon sila sa buhay dahil sa ganoong kalakaran. Si Lucy naman ay anak sa unang asawa ng kanyang ina at namatay ng maaga ang kanyang ama dahil sa aksidente sa tricycle na kanyang minamaneho. Dumating sa buhay nila ang pangalawang asawa ng kanyang ina na isang pasaway. Di naman magawang iwanan ng nanay niya kasi nga daw po ay mahal na mahal niya. Lasinggero daw po iyon at palaaway. At malimit nag-aaway ang mag-asawa nang dahil lamang sa maliit na bagay at mga di pagkakaunawaan. Nakilala ko si Lucy noong taong 1985. Magkadikit lang kami ng inuupahang bahay dito sa Manila. Parehas kami ng pinapasukang school ng kolehiyo kaya madalas din kaming nagkikita. Mabait, maganda, magalang na bata si Lucy. Hindi siya palagimik at palagi lang siyang nasa bahay para mag-aral. Napansin ko lang sa kanya noon na para bang laging takot pag nakakakita ng mga maedad na lalaki. Di siya mapakali at para bang akala mo lagi ay may kikidnap sa kanya. May dahilan pala yon, Tito Crips, kung bakit siya ganun. May trauma pala siya sa kanyang pangalawang ama na di niya sinasabi sa kanyang ina. Malimit daw siyang hinihipuan nito pag siya ay nasa bahay. Di naman niya nagawang sabihin sa kanyang ina kasi malimit daw sumpungin ito ng pananakit ng dibdib. Baka daw atakihin pa pag nalaman ang pinagagawa ng kanyang asawa. At sa panahong iyon, ay hanggang hipo lang naman daw ang ginagawa sa kanya kaya nananahimik na lang si Lucy. Dumating sa punto na isiniwalat ng kanyang ina ang tungkol sa kulam. Naturuan siya nito at binilin sa kanya na huwag gagamitin sa walang kabuluhang bagay. Mahaba daw ang proseso noon at huwag na daw niyang pangarapin muna na makuha agad. Tsaka kung di naman kailangan, ay huwag na muna gagawin. Marami naman daw na bagay na makakabuti para makaiwas sa ganong gawain. Ipinasa niya lang daw iyon ng kanyang ina kasi alam niya na magulo mabuhay sa mundo. Ayaw ng kanyang ina na maaagrabyado ang kanyang anak sa pagdating ng panahon na siya ay pumanaw na. Kahit papaano daw ay kaya niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga mapang-api na tao dito sa mundo.
Isang araw, umuwi ng lasing ang kanyang amain at ang kanyang ina naman ay nakahiga at dumaranas ng panghihina dahil sa trangkaso. Napansin si Lucy na noon ay bagong ligo. Nalapitan siya ng ama-amahan at biglang hinawakan ang kanyang puwitan na animoy gigil na gigil sa katawan ni Lucy. Tinulak niya ito at doon na nagkagulo ang lahat. Nasampal siya ng kanyang amain at ang nanay naman niya ay bumangon para silipin at tingnan kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi nagustuhan ng kanyang ina ang nakita at nagmamadaling kuhanin si Lucy sa kanyang asawa. Dahil sa masama ang pakiramdam ng kanyang ina, ay inatake ito sa puso na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Tumakas naman ang stepfather niya at di na muli nagpakita sa kanya. Pinili na lang ni Lucy na mag-isa sa buhay. Di na siya umasa sa kanyang kamag-anak kasi wala din namang maitutulong na pinansyal sa kanyang pag-aaral. Kaya naisipan niyang pumasok bilang isang GRO sa May Malate. Pinilit niyang pagsabayin ng pag-aaral at kalaunan ay tumigil din. Doon na rin niya naumpisan pag-aralan at isagawa ang mga bagay na tinuro ng kanyang ina na tungkol sa pangkukulam. Dinitalya niya sa akin ang lahat kung paano niya nakuha ang kapangyarihan. Ang una daw ay kailangan meron ka ng taglay na kasalanan. Kagaya ng pakikipagtalik sa di mo asawa, pagpatay, o anumang mortal na kasalanan. Gamit ang orasyon, ay tatawagin niya ang mga dyablo para sumailalim ka sa kanyang pagsusulit. Papapasukin niya daw ang masamang espiritu sa katawan ng lalaki at hahayaan niyang gawin ang mga bagay na ipag-uutos nito. Para daw po na inaalay niya ang kanyang katawan bilang isang sacrifice sa dyablo. Kapalit noon ay isang kapangyarihang itim na gagabay sa kanya para siya ay makasakit ng kapwa gamit ang pangkukulam. Pagkatapos ay kakalmutin niya ang balat ng kanyang customer at doon ay titikman niya ang dugo ng lalaki na lalabas sa balat nito. Doon makukumpleto ang kanyang orasyon sa paghingi ng kapangyarihan sa demonyo. Akala doon ng mga lalaki na lamang sila sa kanilang ginagawa na pagpaparao sa katawan niya. Hindi nila alam ay ginagamit lang niya ito upang magawa ang kagustuhan ng dyablo para makuha niya ang kapangyarihan. Tinakot pa nga ako ni Lucy. Iwasan ko daw makipagtalik sa di ko asawa. Lumalakas daw ang kapangyarihan ng dyablo sa tuwing nakakaramdam sila ng kasalanan sa tao. Ingat daw ako at baka habang nakikipagtalik daw ako ay may mga aninong maitim ang nanonood sa amin. Once daw nakasalanan ang pakikipagtalik mo sa isang tao, sasama na sa iyo ang kamalasan sa buhay. Kaya ugaliin daw na banal lagi ang pakikipagrelasyon. 100% daw na tama ang kanyang sinasabi. Wala naman daw sinuswerte sa pagtataksil sa panahong ito. Kung hindi minamala sa una, ay makikita mo naman sa huli. Hanggang sa dumating ang time na ginagamit na niya ang pangkukulam o pangpagkakitaan. Hindi naman siya humaharap para makipagtransaksyon sa mga nangangailangan sa kanya. Sa bugaw na kaibigan niya iyon pinapakausap para di malaman ang kanyang identity. Sa isang bulong niya ay magagawa niyang pahirapan ang katawan ng biktima hanggang sa umabot sa matinding kalagayan. Basta ang usapan lang nila ay pahihirapan at lalagyan ng kamalasan sa buhay ang taong nakatakdang bibigyan niya ng kulam. Di raw siya tumatanggap ng pagpatay sa biktima. At kahit stepfather niya ay nagawa niyang gantihan pero di niya nakuhang patayin. Pag ginawa niya daw iyon, ay babalikan daw siya ng mga dyablo para kuhanin naman ang kanyang buhay.
Di ko nalang pina-explain Tito lahat tungkol sa Diablo ng kanyang pinagsasabi. Nanigas na lang ako sa aking pagkakaupo. Halos kinakabahan ako sa kanya na para bang ako ang gagawa ng masama. Sinabi ko lang sa kanya na kahit aswang pa siya, ay kaibigan pa rin ang turing ko sa kanya. Di ko huhusgahan kung anong klaseng buhay ang kanyang pinasok. Agad namang siyang ngumiti at sinabi niyang ganon din naman siya sa akin. Di ko pala pwedeng awayin si Lucy kasi di na siya ordinaryong tao na nakasanayan ko noon. Baka kulamin pa niya ako, Tito. Yun na lang sinabi ko sa sarili ko noon. Sa panahong iyon, Tito, ay di rin ako nakatapos ng college. Nagkasakit kasi ang tatay ko, kaya kailangan munang tumigil para sa kanyang gamutan. Umalis na rin ako sa inuupahang bahay at nakausap ko rin naman si Lucy noon. Ipinagbigay alam ko sa kanya na kung saan talaga ako nakatira. Nais ko sanang dalawin niya ako sa amin pag libre ang kanyang oras. Sa aking pagtigil ay naging tindera na lang ako sa palengke. Di naman masyado mahirap kasi taga-balot lang naman ako at taga-kuha ng bayad. At tuwing linggo ay madalas akong sumimba sa amin. At nagkaroon ako ng pagkakataon para makausap ko ang isang pastor. Tinanong ko yung about sa itim na kapangyarihan. Totoo daw po ang mangkukulam at iyon daw po ay nakasulat talaga sa Biblia. Binabalaan ng Diyos na talikuran ang ganong gawain na nakakapurwisyo sa kapwa. Naalala ko tuloy si Lucy ng mga oras na yon na ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa para lamang makamit ang kapangyarihan. Lumipas ang 2 taon at naging magkaibigan pa rin kami ni Lucy. Madalas kaming nagkikita at gumagala kung saan-saan. Nagkanak siya at doon ay sinabi niya din sa akin na tatalikuran na niya ang maling gawain. At balak daw nila kasing mag-abroad kasi mabait daw yung foreigner na napangasawa niya. Basta sabi ko sa kanya na huwag niya akong kalimutan. Padalhan kamo niya ako ng chocolate at uwian niya rin ako ng Amerikanong jowa. Halos abot ang tawanan at biruan namin noong mga panahong iyon. Napaisip ako at natuwa sa naging desisyon ni Lucy. Isa talaga siyang mabait na tao mula nang siya ay nakilala ko. Kundi lang naging desperado siya ay di na sana iyon gagawin na maging isang mangkukulam. Sana ay mapatawad din siya ng Diyos sa mga biktima ng kanyang kaalaman. Nawa ay mahalin siya ng lubos ng kanyang asawa at igalang siya sa kanyang pagkatao. At ako po ay umaasa na mapili at para magawan niyo ng video ang istorya ng aking kaibigan na si Lucy. Hanggang dito na lamang po, Tito Crips. At maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat sa araw-araw.